Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Amma ba'd. Magandang gabi sa inyong lahat, sa mga kapatid nating mga Muslim. Assalamualaikum. Kapayapaan sa ating lahat, ang ating mga kapatid na Kristyano. Magandang gabi sa inyong mga tahanan. Naisip natin ngayon dahil late night na, kalagitnaan ng gabi ngayon, tama-tama nasa quarantine tayo, ay lahat gising ang mga tao ngayon. So gusto kong experience na yung live. So para magkaroon tayo ng makabuluhang usapin. Ay pinasok natin to yung ganitong klaseng broadcasting. Doon nasa broadcasting ako. Ganito pala sa live, no? Sa Facebook. So papakilala po ako yung kapatid nyo, anak nyo, kababayan nyo, si Milhamid Prince Tumawis, isa pong manggagamot at isang Maranao, isang Pilipino na makabayan. Magpakilala, brother. Unang-una sa lahat, no? Assalamualaikum sa mga kapatid natin dyan, no? Mga Muslim, at sa atin namang mga kapatid na mga hindi mga Muslim, mga Kristiyano. Magandang gabi sa inyong lahat. At alhamdulillah po, sa awa ng Allah ay nandito po kami ni kapatid natin Milhamid, inshallah subhanahu wa ta'ala, para pag-usapan natin na ika nga sabi niya yung mga magaganda, no? At saka nakabuluhan, no? Yung mga oras natin na tila ba hindi ba natin masasayang, no? Hindi sayang imbis na naglalaro ka ng Mobile Legend, no? Inshallah. So, bago natin umpisan yung ating mga topiko, inshallah subhanahu wa ta'ala, ay magpapakilala din ako, inshallah, no? So, ako nga pala yung kapatid, Oliver Abdul Fatah Handayan, no? Isang balik Islam. At alhamdulillah, kami rin po ay isa sa mga kapatid ninyo na inshallah magpapaabot din sa inyo ng mensahe patungkol po sa pananampalatayang Islam. Brother, kapatid, dahil first time natin may experience ng live sa Facebook, sa account ko pa, no? Na gusto nating pangalanan itong programa natin, no? Siguro ang ipapangalan natin ay napag-usapan natin yun, brother, last week pa, 2 weeks ago, ang pagsisikap maging dai. Mashallah, magandang ano yan. Explain mo nga sa kanila, brother, bro, ano yung title, para maintindihan nila yung napag-usapan natin na ang pamagat itong programa natin ay pagsisikap maging dai. Mashallah. Alam mo, kapatid namin Hamid, yung pagsisikap dyan ay ibig sabihin ay yung salitang dai, no? Hindi lang pagsisikap ang tinutukoy dyan, yung pagsisikap dyan ay obligado ang lahat ng Muslim. Obligado? Oo. Yung daiya ay hindi lang patungkol sa yung pag-convey ng message, no? Yes. Pati yung action, kailangan yung good character ay isa yan sa mga pamamaraan na upang ikaw ay magiging dai, yung magsisikap ka na magiging dai, ibig sabihin na magandang ehemplo ka. Magandang ehemplo. Hindi lang sa ating mga kapwa Muslim, pati yung ating mga kapatid na mga Kristiyano, para naman maiwasan natin yung mga misconception, yung mga stigma na ibang tingin nila sa mga patungkol sa ating pananampalataya, pamamatay tao, matapang, yung kadalasan ang kadalasan. So isa rin yan sa mga layunin natin na mabahagi natin, mabura sa isipan nila yung mga maling misconception, akala. So at least sa programang ito ay at least may pakita natin in due respect sa mga ulama natin, no?
Kasi alam ko, ito pala kasama natin si kapatid na Dulfata Oliver ay ustad siya, no? So at least itong partner ko ngayon, kabata kong kapatid, ay lahat ng mga inquiries natin, maliit lang yung kalamang ko sa agama natin. Pero at least dito, na ibabahagi natin, gusto natin matuto. Pati ako gusto kong matuto sa aking relihiyon. Inshallah. So ito yung kapatid nating sa Islam, si Brother Oliver Abdul Fatah, ay ustads po, tapos po sa Baguio. No? Para alam nila, no? So, yan, lahat ng mga kapatid natin. Ako mismo magtatanong sa'yo. Pwede mo rin akong ma-correct sa malay mo. Meron din ako mga miss sa educate sa Islam, no? So, ano to, tali mo talong, no? Tuturuan mo ako, matututo ako. In some point, pwede rin kang matuto sa akin. Maganda kasi yan. Di ba? May isang hadith na sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabi niya na khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Mainam sa inyo yung kanyang pinag-aralan yung Quran at saka kanya rin tinuturo. So inshallah subhanahu wa ta'ala, sa kahit na kakaunting oras na meron tayo ngayon, pagsikapan natin, no, na mayroon tayong bahagi, no, sa ating mga kapatiran, lalo na sa ating mga kapatid na mga Muslim, inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay. Pero yung mga katanungan mo, Dok, inshallah subhanahu wa ta'ala, pagsikapan natin sa abot na ating mga kaya. So gaya nga sinabi mo kanina, tayong lahat, pinagbigyan lang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kaalaman na hindi naman marami, no? Kakaunti, pero susubukan natin ayon sa ating mga kaya, inshallah subhanahu wa ta'ala. Brother, unang-una, may asawa ka ba? Oo, mga sister, may asawa na po siya, no? Ako, hindi pa ako tinatanong kung ano. So, anyways, dahil sa pamagat ng ating talakayan ngayon ay ang pagsisikap, maging dai. Ibig sabihin po ay bilang isang Muslim, hindi po tayo masatisfied na dahil sa 5 pillars of Islam, 6 articles of Islam, ay enough na po yun. Talagang kailangan magsumikap tayo. Yung dai po, ang resulta ng pagiging dai po ay yung akhlak mo, yung ugali mo ay doon na nakikita, hindi porke. Marami po nagkakapangalang Muslim. Sinisigaw na Muslim ako. Pero hindi naman nakikita sa kilos at gawa. Kabaliktaran, no? Kabaliktaran, no? So yan po yung dai na lahat po tayo, no, nagsusumikap maging dai. So, umpisa natin Ustads, no? Sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kasi peace be upon him, no? Kasi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, siya po yung modelo ng lahat ng Muslim, no? So kailangan na maipakilala natin sino si Propeta Muhammad, no? Sallallahu alaihi wasallam. So sino po siya? Pwede mo bang mabigyan ng brief na para makilala ng mga tagapakinig natin, tagapanood natin sa Facebook? Alhamdulillah. Alam mo, kapatid na yung Hamid, no, napakaganda, no, at saka ito yung chance natin na at least hindi na natin ma-face to face yung mga kapatid natin patungkol sa pagpapakilala ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay kahit na dito, no, sa live, sino man yung naparatnan nito, naway ito yung kung mayroon kayong mga hindi magagandang pagkakaunawa patungkol sa Propeta Muhammad, ay naway ito yung magbibigay sa inyo ng kaliwanagan, inshallah. So ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kapayapaan ay sumasa kanya, siya po ay tinatawag na seal of the prophet, no? Siya yung tinatawag natin na the last, no? Siya yung pinakahuling propeta. Huling propeta, parang siya yung kumukumpleto, ganap, final. Yun. Kasi marami palang propeta, no? Maraming mga propeta. Ilan yung sikat na propeta? Yung na-mention sa Quran, meron tayong 25 na prophets, at ang pinakauna ay si Nabi Adam alayhis salam. Pwede mo bang para marinig ng mga natin? So, si Adam,
Oh. Si Adam, yung greatest prophet natin, si Adam, si Noah, si Abraham, Moses, Jesus, David, Solomon, Jacob, Aaron. Aaron. Yes. Yes. Ang dami, no? Ang dami na. Parang There are- survival history Yes. din, no? Parehas lang, no? So, naniniwala ko na pinakamalapit sa atin yung mga kapatid natin Kristiyano. Kristiyano. Iisa lang tayo. Kahit sa Quran binanggit doon na yung pinakamalapit sa puso ng mga Muslim ay yung mga Kristiyano. They are the people of the book. Yan, yung sinasabi natin na people of the book. So, doon tayo sa propeta. Okay, ang propeta Muhammad Sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam ay mula siya sa angkan ng Quraysh, no? Quraysh, ban of Bani Quraysh. So itong Quraysh ay ito ay matatagpuan natin sa lugar na kung saan tinutukoy na Makkah. Ito ay tinatawag na Bakka. Sa Baka, sa Makkah, Old Testament, no? Sa Old Testament. At Hebrew. saka sa Quran na-mention din na Bakka. Baka. Ito yung Makkah. Ito yung lugar na kung dito sinilang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kung saan ito rin yung lugar na kung saan dito nagmula ang tinatawag natin na lahi ng Propeta Muhammad, na kung saan mula sa Bani Hashim, no? Na kung saan si Bani Hashim ay mula sa mga tinatawag natin na lahi ng yung tinatawag natin sa biblically yung Kidar, no? Itong Kidar na kung saan ito yung mga galing sa tinatawag natin na race ng Nabi Ismail. Na si Ismail, ang propeta Ismail, sa kanya namang kapayapaan, ay anak ng tinatawag ng mga Kristiyano, mga Hudyo at mga Muslim na ama ng pananampalataya. Na ito ay si Abraham. Si Ibrahim. Abraham. Sa ano? Salam. So, ang propeta Muhammad ay naging ulila nung siya ay nanganak. No? Kasi yung kanyang mama, binagbuntis siya, yung papa niya ay nandun pa siya sa kanyang tiyan, ay namatay na siya. Tapos yung mama niya, ilang taon paglabas niya ay namatay din. Naulila talaga siya. Oh. Naging orphan. Naging orphan hanggang nagpunta sa kanyang uncle, hanggang sa kanyang lolo, hanggang sa kanyang uncle. At lumaki ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na talagang may takot sa Diyos. Pero may sasabihin ako sa'yo, during that time, yun yung panahon ng paganism. Ibig sabihin ng pagan po, yung mga tao nun. Mga idolaters. Mga idolaters, yung nagsasamba ng mga statwa, bato, dun sa mga, ano nila, no? Magsalang, oy, si Brother Ras Samporna, Engineer Ras, alaikum salam, si Brother Eksan Dangkan Adir, alaikum salam, si Jess Lofranco. Alam mo to? Bagong nag-Muslim yan doon. Ay talaga. Tagbina. Nagtatrabaho sa ito yung Cisco Sapo, si Sisteng Mercado, yan, yung mga frontliners natin, no? Mashallah. So, ipagpatuloy po natin yun, no? Brother Ostad, yung during that time, actually, kaya gusto natin na pag-usapan yung Propeta Muhammad. Kasi kasagsagan ngayon ng yung French president, masyadong ini-ignite niya yung minamalit niya yung Propeta Muhammad para magkaroon ng simpatya, tapos mag-create ng conflict sa Europe, no? Parang ganun ba? No? Parati naman ginagawa yan, yung Dutch na artist, no? Na malit. Pero sa pagkakataong ito, may bahagi natin kung sino talaga si Propeta Muhammad. Na-share siya, isa siyang sugo. Tapos, to correct, no? Sabi natin sa mga kaibigan natin na hindi po namin siya sinasamba. Mahal na mahal namin siya bilang propeta, katulad ni Propeta Jesus, Propeta Solomon, David, no? So, okay. Nung panahon noon, paganism. Nung panahon noon, no? So, lumabas siya sa mundo na talagang ang pamilya niya ay nasa idolatry na. Yung mga kamag-anak niya. Kamag-anak niya. Kasi orphan siya, no? So, sa Makkah, during that time, ang
ang status nung panahon noon, yun yung mahilig sa poetry. Yun. Masyadong mga matatalino yung mga tao noon. Kasi kadalasan sa mga, yung mga propeta kasi daw, no? Kaya binigyan sila ng mga miracles. So yung tinatawag natin sa Arabic na mu'jiza. Pakilakasan Ito ay para marinig. ito yung tinatawag natin na mu'jiza, no? Yung mga miracles. Yes. Is nagdidepende kung ano yung bagay na nagiging sikat sa kanilang panahon. Katulad ng Nabi Musa, yung si Moses. Moses. Diba? Yung sikat sa kanya, yung magic. Mga magic, black mga magic, biblonuts. Yun. Oh, kaya ang binigay ng Allah ay isang sugurin niya na si Moses na mga miracles. Katulad din ng Nabi Isa, di ba? Yung sa Oo. panahon niya, di ba? Mga medicine yan. So, yun. Lahat nakakagamot, Yun. ganyan. So, So- sa panahon sa Propeta Muhammad ay uso yung tinatawag na yung poetry. Poetry. Yun. Pero I think dyan, kaya ang analysis ko dyan, yung knal ko dyan, no? Yung mga tao na matatalino kasi poetry, Oh, yun. matatalinghaga, no? So, doon ni-reveal naman yung prophecy ni Propeta Muhammad, no? Yung revelation. Yung revelation, no? So, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa simula nung bata pa talaga siya, ay tinatawag siyang Sadiqul Amin, no? Ibig sabihin, siya talagang mapapagkatiwalaan at siya yung nagsasalita ng katotohanan. Hindi talaga sa kanyang pagkabata na nagsasalita siya ng kasamaan o yung mga malalaswang mga pananalita. Ibig sabihin, yun yung isa sa mga Attributes. no? Yung mga ugali niya, Oo, quality niya na quality. talagang Yun. bata pa, sasalita ng kung anong tama. Tama. Oo. Saka naging makatotohanan talaga siya. Oo. So, hanggang sa dumating ang kanyang edad na 40 years old, ay doon nag-start yung revelation at naging prophethood. Oo. So 40 years old. Pero yung pamumuhay niya, yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, nakilala siya na pinakatapat. Yun. Kasi during that time, yung merchant, yung business, no? Caravan, yun yung panahon nila noon eh. Siya yung kilalang, kaya nga sabi na Ahmad. Ahmed. Oh, ano ibig sabihin nun? Ahmad, all praising. Parang palaging nag-praise. Nagpo-praise. Nagdadakila. Parang pangalan ko yun. Yun, Hamid. Hamid. Yun, tama daw. Oh, So, at saka, praiseworthy. yun. Oh, alhamdulillah subhanallah. So, Oh. ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kapanahon na yung hindi pa nagiging propeta, talagang well-known siya doon sa kanyang lugar. Actually, hindi lang sa Arab Peninsula, nakakarating sa Byzantine na may kilalang magaling na negosyante. Kaya nga itong mga negosyante natin, mga kapatid, no? Pwede ka namang yumaman sa tamang paraan. Yun. Kasi ang Propeta Muhammad at saka yung Khadija, yung asawa niya, mayaman sila, pero kasi doon sa tamang business, no? Mayroong tinatawag na baraka eh. Baraka. May blessings. Oo, maliit lang yung kita, hindi yung pinapanaki. Yun nga lang, tapat siya eh. Tapat makipag business deal. So yun, doon siya nakilala for 40 years. Less than 40 years kasi hindi natin sinabi yung pagkabata niya. So kilala siya na mapagkakatiwalaan. Tama po ba? Tama po. At saka, ang kanyang yung kanyang pamumuhay, kung titingnan natin, yung pamumuhay ng Propeta Muhammad ay katulad din ng ibang mga propeta. Kasi hindi pa siya, yung binata pa siya, ay katulad din ng iba na nag-aalaga, nagpapastol. Mga Yun. shepherd. Yun, no? Talagang no? Nagpapastor. Dito may kambing din tayo dito. So, talaga, lahat ng mga propeta, yun ang common denominator nila. Na mga sila nagpapastor. Katulad din ng nag-iisa, di ba? Yung nabisa, yung si Jesus Christ, peace be upon him, no? Di ba yung nung malit yung napunta siya sa foster parent, yung nagpasuso sa kanya, no? Yung Nabi sallallahu alaihi wasallam, no? So, talagang orphan siya. Malit pa lang siya, dumaan na siya sa struggle, paghihirap. So ngayon, nung na-reveal sa kanya, yung Quran na dinaan kay mediator natin na ng Allah subhanahu wa ta'ala ay natasan niya yung Archangel Jibril. Malapit Jibril. Yun yung Angel Gabriel, no? Si Angel Gabriel. So siya yung mediator, no? Siya yung messenger eh. May mediator sa messenger
which is yung Propeta Muhammad, which is lahat ng Lahat ng mga propeta, ah, siya rin yung nag-ano ng yung wahi. wahi yung tawag to. Yung revelation. Hmm. Yan. So talagang malaki rin na, I think yung pinakamalaking tungkulin sa lahat ng angel, Siya yung yung Gabriel, no? Kasi lahat ng propeta, siya yung nag-ano eh. Oo. Galing sa Allah subhanahu wa ta'ala, tapos binababa sa lahat ng propeta. Ngayon, nung na-reveal sa kanya, alam natin yung paghihirap. Yun, tama. No? Kasi unang-una, bakit siya nahihirapan? Kasi unang-una is, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang mahal na propeta Muhammad, siya ay ummi. Ibig sabihin ng ummi, illiterate siya eh. Hindi siya marunong magbasa at hindi Yun. siya marunong magsulat. Illiterate siya. Di marunong magbasa, di marunong Magsulat. magsulat. Oo. Kasi mayroong hikma doon. Yun. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, para maintindihan ng ibang mga kapatid natin, ang hikma ay wisdom. Wisdom yun. Ang wisdom niya po doon, pag marunong siya magsulat at saka marunong magbasa, baka yung ni-reveal sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala through Angel Gabriel, baka may sarili siyang interpretation magkamali, Tama. magka-error. O di kaya yung mga tao sasabihin na siguro matalino lang ito kaya nakapag-create ng ganitong Ang galing talagang binigyan mo pa ako ng ano doon. Ang akala ko yun lang rason ko, mayroon din yun. Kasi pag marunong ka, matalino. Yan. Nagkakaroon ng sariling Yeah. interpretation. Hindi ka gagawa ng sarili mong aklat. So, Oo. sabihin mo ito ay galing sa itaas. Tulad na maraming gumagawa. Yan. Ang galing, no? Yun lang ang alam ko eh. Tapos dinagdagan mo ustad. Alhamdulillah. So, So, sinadya ng Allah yun na talagang illiterate illiterate siya. si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi isa yun sa palatandaan din eh, para yung talagang yung tao, talagang makapagkawaniwala talaga na talagang siya ay propeta kasi hindi siya marunong magsulat eh. Paano niya makalap ang ganitong klaseng mga, yung tinatawag natin yung buhay ng mga propeta na nauna, bakit nandito sa Quran. Wala naman siyang Tapos lahat ng mga ano, yung mga scientific, bakit nandito, na hindi naman siya ano eh. So lahat na nandyan, di ba? So ang Nabi sallallahu alaihi wasallam ay talagang yung revelation yung sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Walang lumabas mula sa kanyang bibig na hindi ito revelation. Talagang revelation, no? So kahit sino pa man, kaya nga ito ay, di ba, sabi mo kanina, sa panahon ng Propeta Muhammad sa kanyang kabataan ay talagang nandoon yung kung sino yung pinakamatalino na poetry, di ba? Pero walang ibang pinakamatalino na nagpapalabas ng pinakamaganda at hindi talaga kailanman hanggang ngayon na hindi ito nabigyan ng kaparihas. Ito lang yung Quran, salita ng Allah. Kaya nga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sinabi niya na wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surati min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Sabi niya, kung talagang kayo ay mayroong pag-alinlangan nitong Quran, yung salita ng Allah, no? Na mayroon kayong pag-alinlangan na ito ay hindi tama, ito ay talagang kasinungalingan, maggawa kayo, magpakita kayo ng maliit na surah, maliit na chapter, verse. No? Verse, surah, no? O chapter. No? Chapter pala. At ang sinabi ng Allah ay hindi kayo talaga makapag ano. Sinalis ng Allah, mga katauhan, no? Sinabi niya, hindi talaga kayo makapagawa ng ganito kaliit. At sinabi pa niya, hindi kayo makapagawa, kundi hindi kailanman. Ay, ano mo nga, bigkasin mo sa Arabic. Baka may mga nanonood. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara. No? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayo ng mga tao na may pag-alinlangan nito sa salita na ito ang Quran na aming ipinababa sa aming alipin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay magbigay kayo ng katulad ng ganito kahit na maliit na verse, no? Na poetry. Chapter, na poetry, no? At kailan may hindi kayo makakagawa. No. Totoo yun. Which is hanggang ngayon, nandyan yung original 1,400 years ago, ang Quran kahit isang tuldok, no? Ano nga yung Quran natin dyan? Yung Quran natin, kahit isang tuldok, walang nadagdag, at kahit isang tuldok, walang nakuha. Kahit sunugin mo lahat yan. Kahit sunugin mo. Makaka-recopy tayo kasi marami na kami yung
memorize, no? Kasi unang-una, ito ay memorize. At yan ay pinangako ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Na Siyempre, ito rin ay para ang propeta Muhammad talagang yung kanyang pagiging propeta ay talagang yung tao talagang maniniwala sa kanya. Kasi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Sa katotohanan kami ang nagpapababa nito at amin ito aalagaan. Sa aalagaan sa anong pamaraan? Yung pagbawas at saka pagdagdag. Talagang mananatili yan. Mananatili talaga, no? Kaya nga kung yung mga tao na nagsasabi na ang propeta Muhammad ay ganito, yung mga misconception, yung binabato nila ng mga hindi magagandang salita, challenge sila ng Quran. Challenge. Kasi dito niya-reveal sa kanya. May nakita ko sa YouTube yung babae na sa Europe, no? Talagang marami siyang nabasa na paninira, ginawang mga book, libro against sa Muhammad. Adulterer daw. Kasi maraming asawa. Daming sinabi, mamamatay tao kasi yung wow. Pero nung binasa niya yung Quran, maganda daw ang nakalagay sa Quran, mapatungkol. Kahit yung hadis pala, hadis. So, yun, sana yung mga kababayan natin, no? At saka sa mga kapatid natin Muslim, aralin natin yung buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi siyang modelo natin. At saka sana tumingin sila doon sa anong pinapaniwala ng isang membro ng isang religion. Kasi nami-misinterpret po tayo. Kasi kadalasan kasi Dok, ang nangyayari kapatid na Amir Hamid, kasi kadalasan kasi yung iba, tinitinan nila yung tao. Yung membro. Yung membro. Yun na nga eh. Kaya nandito tayo, Ustad, kasi gusto natin burahin. Tayo po bilang isang Muslim ay nagsusumikap. We are trying hard Muslim. Muslim is a person with dala-dala yung peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibig sabihin, araw-araw natin ginagawa yan eh. Greetings. Ibig sabihin, kapayapaan ng natin, hinahangad natin. So, balik tayo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Meron akong gusto sanang ipaalam sa iyo. Yung naalala ko lang yung last sermon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maganda to sa mga tagapakinig natin, tagapanood natin sa FBI account natin, no? Yung huling sermon niya, Tatawag natin yan na khutbah. Farewell sermon. Farewell sermon bago po siya mamatay, no? Sa mga kapatid natin, hindi mga Muslim, yun po yung huling sermon, yung huling mesa, yung mass talk niya, no? Ang galing yung sinabi niya eh. Na ni-reveal ng Allah subhanahu wa ta'ala eh. Nasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, there is no superior among Arabs to non-Arabs, and Arabs to non-Arabs to Arabs. To black, there is no superior white people to black people and black. Ang ibig sabihin po ito, discrimination. Actually, wala akong nakita by history, kasi historian din po ako, na literature na ganon, na katuruan, even other religion, hindi ko pa alam, wala akong nakita na ganon, na may teaching ng anti-discrimination. Na pinakita doon ng sabi ng Allah na dinaan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pantay-pantay ang tao. Walang superior sa inyo, pare-parehas kayo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban lang Mayroong exemption. sa mga tao, sa mga alipin ko, na sila yung mga righteous. Yung mga pious, matakutin sa Diyos. Kasi pag matakutin ka sa may kapal, ay matakutin nga gumawa ng mga masasamang bagay. Maliban lang, yun daw ang superior sa Allah subhanahu wa ta'ala. No? Tama po ba yun? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indaw. Yan na yan, Ustad. No? Sabi ng Allah. Sa katunayan, ang pinakamataas sa inyo, sa paningin ng Allah, yun. Yung talagang may takot sa Allah. So, yan yung huling sermon ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Yung part pa na sinabi niya, Dok, di ba?
sabi niya, inna rabbakum wahid wa inna abaakum wahid, kullukum min Adam wa Adam min turab. Yung part na sinabi mo, Dok, sinabi ng Propeta Muhammad, katotohanan, yung ating tagapaglikha, yung ating Diyos ay isa lang. At tayo ay galing sa isang tao na si Adam. At lahat tayo ay magbabalik at si Adam ay nilikha mula sa lupa at lahat tayo ay babalik sa lupa. At kadugtong noon yung sinabi mo na talagang walang nakakapantay sa atin. Wala talagang nakakaangat sa atin. Maliban lang. Maliban lang. Sabi ng Allah, no, walang nakakaangat sa inyo. Kung ikaw ay isang Arab or non-Arab or black people or white people or any races, maliban lang sa mga tinatawag na sunurin, matatakutin sa Diyos. Talagang makikita natin yan, Dok, kasi most especially lalo na sa Hajj, doon mo makikita yung sa Hajj, no? Lahat ng races, Nag-Hajj lahat, na ba? Hindi pa, pero nakikita ko sa mga natin, yung mga brothers natin sa YouTube, sa yung mga live lahat lahat Chinese people, lahat. yung Chinese Muslims, American Muslims, African Muslims, Asian Muslims. Pag sa Hajj, puti lang. Gusto ko na mag-Hajj siya, Ustad. Sana umabot tayo dyan. Tapos doon mo rin makikita, lalo for example, sa prayer natin, doon natin makikita yung yun. Kasi kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka estado ng buhay mo, no? Pag magsala ka, pag magsisimba ka, kahit gaano pa kaganda yung sapatos mo. Lahat tayo nakapay. Okay, lahat, no? So, inshallah subhanahu wa ta'ala, talagang ito ay challenge natin sa ating mga kapatid na yung nakikita natin at saka narinig natin sa mga social media patungkol sa paninira ng Propeta Muhammad, ay hindi po yan basihan na yan ang totoo, kasi minsan yung social media talagang hindi natin yan na reliable, di ba? Pero kung gusto nilang malaman talaga kung sino si Propeta Muhammad, ano ang Muslim, ano ang Islam, sino ang mga Muslim, ay talagang pag-aralin na ang tinatawag natin na yung mismo yung Quran at saka yung Sunnah, yung pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit nga ito i-challenge natin sa ating mga kapatid, no? Na yung mga nag-ano pa rin, nag-research ngayon. Kahit na subukan nilang i-research sa Google, di ba? Oo nga, Tama. Pag ni-research mo sa Google, pangalan Muhammad, yun. Pinakasikat, no? Makikita mo na is the most trustworthy, nagkakatiwalaan, truthful. Yung caption mo, Dok, sabihin mo, who is for example, who is the famous man? Yes. Or sino yung tinatawag natin na ang follower niya, billions. Yun. Ngayon, lalabas talaga doon. Lalabas talaga eh. Muhammad. Actually, yung name ng Muhammad, pinakamarami nababanggit. Lalabas talaga dyan. No? Kasi member pa lang ng Muslim, billions. No? Pero ito po, gusto natin ipaalam na hindi tayo ginagawa to para mag-ikayat na mag-Muslim kayo. Sa mga, kasi baka maibang mamining ng kahulugan. Kami lang po ay mga Muslim na nagsusumikap maging dae, lalo na itong mga issues sa mga discrimination, sa mga religion natin ay mabura. Kasi nakatag sa atin yung terorista eh. Kasi minsan daw yan ang masakit, kasi minsan yung isang Muslim hindi pa nakagawa ng krimen, suspect na. Yun na nga. So ito yung mga purpose natin dito, Ustad. Talagang mabura yun, tapos makita tayo doon sa totoong sinusunod natin, no? At ipaalala natin sa kanila na yung Islam ay isang tinatawag natin na kumplitong relihiyon, no? Kumplitong pananampalataya na kung saan ito ay nagturo patungkol sa pagsamba sa nag-iisang Diyos at pagsunod, pagtalima sa kagustuhan o sa batas ng Diyos. Ito yung Islam. At yung Muslim ay yung tao na kung saan sumunod, o yung tao na kung saan nagsuko, no, sa kalooban ng Diyos, o di kaya yung tao na kung saan nagko-contribute ng kapayapaan. So yung ating nakikita dyan na yung mga hindi magaganda, yung kita natin na pumupugot ng ulo, ano kung mga klase. Meron pa yung mga drug pusher, kaya galit ako dyan sa mga drugs na yan. Yan, minsan, no? Yan ang minsan mas masakit eh. Masakit eh. Pag lalo na pag, for example, ano ba yung tribo na pinanting yan? Huwag mo nang banggitin kasi. For example, Muslim na lang, nakatagang Muslim, no? Sabi natin Maranao, kasi Maranao marami dyan involved sa drugs. So masakit yun. Kasi kailangan natin sabihin yan. Hindi Maranao ang sasabihin eh. Kasi Muslim eh. Tapos nagbebenta ng droga. Totoo po yun.
At least na maliwanagan ba, di ba? Maliwanagan. Lalo na, mayroon tayong mga kaibigan dyan na hindi Muslim. Para mapura sa isipan nila. Kasi sagrado yung pangalan Muslim. No? Parang pang nagkasala yung mga Kristiyano. Hindi naman tinatawag na Kristiyano. Kung ano sila. Walang involved sa religion. Tayo, pag may drug pusher dyan, mamatay tao na Maranao, or Tausug, or Maguindanao, agad-agad. Muslim. So, ganun talaga ang buhay. Pero, kaya nagsusumikap tayo. Marami naman tayo dyan na mga malawak ang pag-iisip ng mga kababayan natin, mga kapatid natin Pilipino, na naghangad din ng kapayapaan na katulad natin. So, ito lang siguro ang kaya natin gawin. So, balik tayo doon sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imagine, wala akong nakitang teaching na anti-discrimination. Nag-research talaga ako. Yun lang, yung huling sermon niya, na ang ina-address niya, anti-discrimination. Nagbanggit ang Allah. Sinermon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nireveal ng Allah subhanahu wa ta'ala na binanggit niya mismo. Dahil Arab yung Propeta Muhammad, hindi dahil sa yung mga descendant niya, baka nakakataas kayo sa hindi Arab, o kaya kayo ay mga paputing tao, nakakataas kayo sa mga maitim na tao. Hindi sinabi ng Allah yan eh. Ang mataas sa akin sa paningin ko, ang kaaya-aya sa paningin ko, ay siya yung mga righteous people. Di ba? No? So, anak ka ng wala akong nakita ng ibang teaching na gano'n. So, yun lang ang turo na anti-discrimination, pantay-pantay talaga ang tao. Di ba? No? So, ang ganda, no? Ustad. So, at least, Ustad, ito, gusto nating, mayroon nagano rito, ito, kamag-anak ko to, sabi ni Dayan, no? Si Kamid, si Dan, asama ko rito, naging National Youth Commissioner to eh. Alaikum salam, kuya ko to. Taga Binidayan to. Ito yung mga bangsa ko sa Binidayan, no? Naging NYC, no? Ayan na, Ustad. Si Ustad, ito, Ustad, baka may nagtatanong yata rito sa atin. Ano pa ang pwede mong may bahagi dyan? Ang sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, lalo na sa ating mga kapatid na mga Muslim, no? Para naman maintindihan nila kung gaano kahalaga talaga yung pagsunod, no? Sa Propeta Muhammad. Kasi maraming tao gustong makapasok sa paraiso eh. Maraming tao naghangad na gusto silang kalugdan ng Allah. Pero paano? Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa katotohanan ay nasa inyo ang pinakamainam na modelo. Pinakamainam na modelo. Uswatun hasana. Para kanino? Liman kana yarjullah. Kung sino man yung tao na naghangad na kanyang makharap ang Allah subhanahu wa ta'ala. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, at naghahangad ng kabilang buhay. So, ito, para sa ating mga Muslim na mga kapatid, ito rin ay challenge, no? Kasi marami rin sa ating mga kapatid na nagsasabi ng Muslim, hindi nila kilala ang Propeta Muhammad. Yun ang mas kilala pa nila yung artista. One time may namatay si Rico yan, namatay. Umiyak pa nung estudyante pa. Ano ba ito? Iniyakan nila si Rico yan. Pero tapos kung tanongin natin sila, gusto mo na makapunta sa pero sasabihin, kung kilala mo, sino yung kanyang ina, sino yung kanyang ama ng propeta mo, hindi kilala. Hindi kilala. So, ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yung nanay niya si Amina, tatay niya si Abdullah. No? Ang tanong, may kapatid ba siya? So, yun ang mga itinatawag natin na kahit mga basic lang ba? Pero hindi alam no? Kasi doon mo may kita yung interest eh. Yun. Pero pag tanongin mo may pagka-diretsa ako magsalita eh. Yayabang ka na Muslim ka, pero hindi mo alam yung biography ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabihin mo wala kang interest. Sasabihin mo mahal mo siya. Sinusunod mo yung mga good manners, attributes ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi mo kilala. Kahit na yung mismo yung pamilya niya. Mismo yung pamilya niya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kailangan malaman natin po yun.
So, yan ay isa rin sa ano, Dok, bilang isang katulad ng ating paksa natin ng ating ano, yung pagsisikap na Kaya pagsisikap maging dahil. isa rin to, yung magiging dahil kayong pagpapakilala mo sa Propeta Muhammad. So may balas tayo, may reward tayo dyan. Kasi lahat ng lahat ng gumagawa ng kabutihan, ang katumbas nila ay kabutihan. At yung gumagawa rin ng kasamaan, katumbas rin ng kasamaan. Oy, may sinabi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Convey me even one hadith. Yun. No? Banliguan ni walau ayah. Ano no? Banliguan ni Baliguan ni walau ayah. kahit isang verse lang, no? Isang verse na patungkol sa Aya. Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. One ayah. So, inshallah subhanahu wa ta'ala, marami pa tayong gusto na ipaparating sa ating mga kapatid, no? Lalo sa ating mga kapatid na mga hindi mga Muslim. So, antabayan po ninyo, no, yung ating mga susunod na pa. Kasi ito po ay, ano pa lang po sa atin, parang opening, Parang introduction introduction natin, lang. pagkakilala sa atin. At kung mayroon man tayong mga medyo hindi masyadong maganda yung, inshallah, pag ating pag-igyan, no? Inshallah subhanahu wa Hindi, ta'ala. kasi ganito para maintindihan nila. Mm. Ito ay kami po sa mga kapatid nating Muslim. Yan, mga Muslim. Lalo na ako, no? Kahit ikaw, Ustad, na marami tayong mga ulama dyan. Pero kami po ay nagsusumikap din. Gusto rin namin matuto. Kung mayroon kami mga pagkakamali na masabi, pwede kami makorek. Mapunan, Oo. mapunan, no? Oo, ito si Ustad ay mapagkumbaba. Na mas lalo ako, maliit lang yung kaalaman natin. Ako'y, ano lang, no? Pangalawa, doon sa mga kapatid nating hindi mga Muslim, hindi natin ginagawa to para ikayatin kayo maging Muslim, no? Kasi unang-una, yung Suratul Kafirun. Kasi mo nga sa kanila, Ustad, no? Pwede ko bang basahin tapos i-interpret mo? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La ta'budu ma ta'budun, no? So, pwede mo bang masabi sa kanila para maintindihan nila yung parang makita nila na we don't enforce religion, no? Separate talaga. We have to respect other faith, other belief, no? So, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa pinakahuling aya, no? Para ng ano natin, no? Sinabi ng Allah, pinakahuli, no? sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, lakum dinukum waliyadin. Sa inyo ang inyong reliyon at sa amin ang aming reliyon. At sinabi pa sa ibang aya ng Allah doon sa Suratul Baqarah, yung karugtong ng ayatul kursi, kung ating sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, la ikraha fid din. There is no compulsion There's no compulsion in religion. religion. So we don't enforce religion. Ano lang po ito, lalo lang sa mga kapatid natin Muslim. Parang pinapakita natin na ito po kami. Hindi po kami yung mga terorista. Yan. Yun din yung mga purpose natin, no? Yan. Isa yan sa mga... Kasi naniniwala ko, Ustad, pinag-umpisan ng conflict dito sa mundo pagdating sa usaping religion. Yan. Mas mainit. Mainit yan eh. So, hindi po tayo ganun, no? So, tayo ay, nandun tayo sa gitna. Kung may Muslim tsaka hindi Muslim, tayo na lang mamamagitan para ayusin. Yun na lang ang ating layunin, Ustad, no? So, siyempre, yung mga kapatid natin Muslim, mga tagapakinig natin, tagapanood natin, ay kami po ay nagsusumikap para maging dahi. Ibig sabihin, gusto namin matuto. Ito si Ustad, gusto ko matuto kayo, Ustad. Lahat tayo, pwede tayo mga... Alam mo, Ustad, malapit sa puso ko yung tayong mga taga-Baguio. Kasi sana manood, makikita to, doon din naka-live si Ustad Mahdi, si Ustad Gandaw. Ito yung pioneer pala, pinakauna na ano nyo doon, na Muret, no? 16 years old ka, no? Siguro una ako sa kanila doon. Oh, ikaw yung una. Kasi 16 years old ka nung ano eh. So, ikaw na sa kanila eh. Sabi ko, bakit? Yung isa kasi Yakan, sa Manila. Nakikinig rito si brother, itong brother ko si Ader, no? So, kasama ako yan sa Manila. Meron din tayo doon na nagtapos sa Baguio si Ustad Mahdi na Yakan. Tapos si Gandaw, isang Maranao. So, ikaw yung senior nila eh. Kasi nagbalik Islam ka by the age of 16, no? Allahu Akbar, no? So, yun ang ano natin. Nakailang oras na ba tayo, Jamal? Isang oras lang, no? Oras na. Oo.
inshallah. So, anong ano natin, no? So, ano, Ustad, yung isang ano lang na naman. Iwan natin sila ng mensahe. No? Mensahe. Pero bago mo iwan, pwede ba? Kasi pupuyat din tayo rito. Mga tao sa Facebook, puro puyat yan eh. Di ba? Kaya para at least may makabuluhan. Bigyan mo nga kami ng tungkol pa sa isang, kahit isang hadis lang sa Propeta Muhammad. Bago ko mo sinabigyan ng isang mensahe. Okay, so alhamdulillah. So, ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr. So, sinabi ng Propeta Muhammad, hindi daw makakapasok no, sa paraiso, sa hardin ng paraiso ang taong mayroong kibir. Yung kiber, yung pride. Yung pride. Kasama na yung Sama hatred. yung hatred at saka yung pag-discriminate. Discrimination. Isa lang yan eh. Kasi yung word ng Arabic po, maraming meaning. Yung kiber, pride, hatred, discrimination, yung mga ganyan. No? So, sinasay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng isang sahaba, no? Isa sa mga companion, no? companion ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung sabi na, paano yung tao na gusto niya yung kanyang sandalyas ay maganda, yung damit niya maganda. Damit. Ito ba ay palatandaan ng pagkakaroon ng kiber o yung pride? Ang sinabi ng Propeta Muhammad, al-kibr batarul haq wa gamtun nas. Sinabi niya ang kiber o yung pagiging mapagmataas, yung pagkakaroon ng pride ay ito yung sinasabi ng Propeta Muhammad na yung batarul haq, yung hindi marunong hindi marunong magtanggap sa katotohanan. Yung haq is katotohanan or right. Kasi minsan kapatid na Milhamid, mayroong mga tao na bumabase sa tao. Yun kung anong Katulad ng mga issue ngayon na natin na. So yung totoo talaga yung Propeta Muhammad ay ganito. Kasi nakita namin yung mga ibang Muslim na ganito. Pero pag basahan mo sila ng mga patungkol sa Propeta Muhammad, lalo na yung Quran, na itong sabi ng Allah, ayaw maniniwala. Ayaw nila tanggapin. Ito tanggapin. naman yun. Kung alam mo, Muslim ako, iba yung kilos ko. Wag naman eh. Iba na yun. Alam lang nila kung ano yung Quran. Sa umpisa pa naman Suratul Baqarah, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Dzalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin." Sabi niya, ito yung kitab, ito yung aklat na walang pag-alinlangan. There's no doubt. Walang doubt. Hudal lil muttaqin at nagiging guide ng mga tao na may takot sa Allah. No? So, diyan pa lang makikita natin na yung mga tao na may mataas yung kanilang ego, yung kanilang pride, talagang hindi talaga tatanggap ng katotohanan. Kasi ang pagbabasihan nila, yung pride nila, yung sarili nila, no? Nafsu. No? Kaya marami sa mga tao ngayon, hindi natin masisisi na talagang mayroong talagang mga batikos. No? Kasi nandun sa kanilang puso yung tinatawag natin na yung kiber ba? Kiber, no? Yung pagiging mapagmataas. Mataas, sarili. Sinabi niya, yung kiber ay gamton nas, yung pag-aalipusta. Nag-aalipusta. So yun na yun. Discrimination. Inalipusta. Minamaliit. Yung pag-apak. Pag-apak. Pag-maliit sa kapwa. Grabe yung French president. Yung sa France. Grabe yung yung pag-aalipusta sa Propeta Muhammad, no? Kaya ito nga, yung sasabihin natin sa ating mga kapatid, bakit ang mga Muslim, kahit ni isang larawan sa Propeta Muhammad ay wala tayo? Yan. Tama yan. Sige nga, sabi mo sa kanila. Di ba may mga nagsubok na yan na ginawa nila ng retrato. Nagalit ang lahat ng mga Muslim, di ba? At saka pangalawa, bakit hindi nangyari ang ganyan? Kasi ito ay talagang yung tinatawag natin na pangangalaga, no? Unang-una sa pagkapropeta ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi alam mo pang may picture yan, baka sambahin siya. Problema, no? Diba? Kasi ang sinabi ng Propeta Muhammad, la tatruni kama tatrunun Nasara, Isa ibn Maryam. Sabi niya, wag niyo akong gayahin katulad ng ginagawa ng mga Nasara. No? Yung mga yun, Nasara. Iwasan natin magsalita ng gano'n, baka ibang yung tinatawag na ginawa nila sa Nabi Isa. Yun, yung sige, sabihin na lang natin na yung Jesus ay isang propeta sa atin. Tapos yun, naging Diyos, Panginoon sa iba nating mga kapatid. Mga iba nating kapatid. So, Sinabi ng Propeta Muhammad yun. So, yun yung ayaw niyang mangyari sa kanya. Yes.
Kasi sa bigyan ng kaalaman, lalo na yung mga kapatid natin hindi Muslim, si Propeta Muhammad SAW di po sinasamba natin. Hindi talaga yung sinasamba, no? Wala tayong di dumadaan. Mga tawag daw. Saka isang palatandaan, Dok, bakit tayo tinatawag na Muslim? Bakit hindi tayo tinatawag na Muhammadismo? Actually, yun ang tinatawag sa atin ng mga na Muhammadismo na hindi naman. Hindi na. Sila lang. Hindi sila lang yung sabi, di ba? Yung Pero mga bakit tayo extreme. mismo sa kita? Na hindi natin... Hindi pwede. Kasi hindi si natin siya sinasamba. Mahal natin siya katulad ng mga ibang propeta. Yung sa Maulid an-Nabi, di ba, tama ba na yung birthday ng Propeta Muhammad ay sineselebrate? Yun. Tama ba yun? Hindi yun. Wala yun sa katuruan niya eh. Yes. Kasi pag sinelebrate mo, doon na nag-uumpisa eh. Tuloy-tuloy na. Hanggang, no? So, bawal talaga na i-celebrate yung birthday niya. No? Lahat ng mga sugo. Lahat ng sugo. Walang birthday yun. Kasi sila nga mismo eh, nag-celebrate eh. Yung pamilya nila, tapos tayo ngayon. Yung mga problema, pati tayo, minsan, papaselebrate natin yung birthday na nung Yung mga kapatid natin yun, no? So, yun ay... Sumikap tayo na sana matanggal natin. Kasi yung birthday talaga, bilang isang marupok na Muslim, dapat din natin celebrate. Unless, kanduri na lang. Ano na lang, maghingi ng kapatawaran sa Allah. Sa lahat ng mga kasalanan. Kasi nalaman natin na yung bawal yan sa atin, no? Inshallah subhanahu wa ta'ala, tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala yung ating paghingi ng kapatawaran. So yun naman ang gusto ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Sabi niya, lahat ng aking umma ay makakapasok sa paraiso. Lahat ng nation niya. Sabi niya, illa man aba. Pero mayroon talagang tao na ayaw gusto makapasok. Sino yun? Yung mga tao na hindi talaga susunod sa wala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, inshallah subhanahu wa ta'ala, bali, dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na way dagdagan pa yung ating edad, no? At saka yung ating oras, no? Sa pagpapaabot ng ating mga hangarin patungkol sa pagbibigay ng tinatawag natin na kaliwanagan patungkol sa Islam, no? Pagpapahatid sa inyo ng mensahe sa Islam at sa ganun ay maunawaan ng ating mga kapatid ng mga Muslim at saka hindi mga Muslim kung ano nga ba talaga ang Islam at sino ang mga Muslim, no? Para maiwasan yung diskriminasyon at pagkakaroon ng kapayapaan at yung tinatawag natin na pagkakaisa. Inshallah. Yes, ang galing ng sinabi mo. Kasi pag nandoon ang kapayapaan, bago pala yung kapayapaan, kailangan mauna yung pagkakaisa. Yan. Alam mo, siguro sa susunod na episode na lang natin, Ustad. Kasi by history, ang sarap-sarap pa ikwento yung kultura at saka tradisyon ng mga Maharlikans. Actually, Maharlikans tayo, mga Maleris tayo. Isa lang tayo, Ustad. So, Ustad, magpaalam tayo. Next time, mababahan natin. So, ano ba yung uling statement mo? Yun na ba yun? Ayun na, inshallah, no? So, subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sa ating mga kapatiran ng mga Muslim sa buong mundo, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At sa ating mga kapatid na mga hindi mga Muslim, magandang gabi, magandang araw sa ating lahat. Amin. Okay. Assalamualaikum mga Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa sunod, inshallah. Finish.